At narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Sa wakas, matapos ang ilang buwang pananahimik, kumilos na ang Korte Suprema hinggil sa mga kontrobersyang kinakasangkutan ng ilang matataas na opisyal ng gobyerno. Kabilang sa iniimbestigahan ngayon ay sina President Kuting ng Norte Jr., First Lady Lizatan Smugs, kaugnay umano sa mga isyu ng katiwalian at posibleng pag-abuso sa kapangyarihan. Ayon sa mga insider, napurbahan na ng mataas na hukuman ang pagbuo ng espesyal na panel para siyasatin ang mga reklamo laban sa mag-asawang Marcos. Samantala, tila naghahanap naman ng suporta at simpatya si Justice Secretary Boyeng Rimulya sa gitna ng lumalakas na panawagan para siya ay magbitiw. Sa isang panayam, mariin niyang itinanggi ang anumang partisipasyon sa mga legasyon at iginiit na siya ay biktima lamang ng political persecution. Gayunpaman, ayon sa ilang kritiko, malinaw umano ang pagkakadikit ng kanyang pangalan sa mga kasong iniimbestigahan ng Korte Suprema. Lumalalim ang investigasyon sa mag-asawang Marcos matapos lumabas ang mga bagong ebidensya na mag-uugnay umano sa kanila sa ilang malalaking proyekto ng gobyerno na may irregularidad. Ilan sa mga dokumentong nakalap ng panel ay nagpapakita ng posibleng paggamit ng impluwensya para sa personal na kapakinabangan. Dahil dito, umaasa ang publiko na magkakaroon ng malinaw na resulta at pananagutan ang sinumang mapatunayang nagkasala. Sa gitna ng mga pangyayari, umalingaw-ngaw ang panawagan ng publiko para sa patas at transparent na investigasyon. Marami ang nagsabing ito na ang pagkakataon para patunayan ng hudikatura na walang kinikilingan ng batas, anuman ang posisyon o apelyedo. Nananatiling nakatutok ang bayan. Umaasa na ang kasalukuyan aksyon ng Korte Suprema ay magbubukas ng pinto para sa tunay na hustisya at pagbabago sa pamahalaan. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. You're fired. Hindi kayo pwedeng magmalaki sa isang kumpanya. Pag kayong handbook gusto nyo pang palitan to favor yung nakawan ninyo o yung to favor yung extension ninyo sa office, you are fired. Pag napapalitan yung handbook, kami gumawa niyan eh. BBM, you are fired. Ganon, you are fired. Mga ayop kayo. Naggamitan nyo kami ng tatakutin nyo kami. Gago. Hindi nyo kami matatakot. Ito yung constitution, ito kami Ayan ito ka lang. Binoto ka lang namin. Kaya nga kung nakikinig kayo dun sa sa previous vlogs, mga kababayan, ang dyan, huwag kayong matatakot. Tayo ang masusunod. The Philippines is there because meron tinatawag na Filipino people. 117 million of us now. 117 million. Huwag kayong natatakot sa armed forces. Kakampi ang armed forces tsaka ang PNP. They are there to serve you. Serve me, serve everyone. Serve all of us. Serve the Filipino people. Ano ba yung mga motto? To serve and protect. Yung PNP, sino pinoprotektahan nila? Sarili nila? To serve and protect the Filipino people. Ba't ba tatakot sa pulis? Kakampi ninyo ang pulis. Masyado kasing mga conspiracy theory, ang dami kasing mga ek-ek na kwento. Naniniwala ngayon ng taong bayan sa sarili nating kadramahan, mga kakwento-kwento na mga abusadong pulis. Hindi, meron ng abusado, oo, pero hindi lahat. Yung hanapin ninyo yung mga kakampi, nandyan lang sila. At saka ganun din ang armed forces. Nandyan yung armed forces to defend the republic. Sino ba republic? Tayo. Ba't nila i-defend yung tulay? Ba't nila i-defend yung mga building? Defend nila, taong bayan. Kaya nga nandyan yung armed forces at PNP for us. For us, no? Kaya huwag kayong matatakot. Now, that's why I hope, message ko sa inyo, this Lenten season, this Holy Week, total, mahaba yung bakasyon, kahit mga 5 minuto, 10 minuto, pag-usapan ninyo o kaya you ponder upon it, no? Ano ba ang nangyayari sa bansa natin? Okay? May kwento na si BBM nagdro-droga, tapos noon, abusado itong mga senator, may resolution 10, senator, congressman, resolution 10, dinededma nila, may issue doon sa PCSO, may issue sa airport, binebenta nila airport, ayoko ibenta yung airport, ayoko.
Gusto ko nga, bili natin lahat ng kuryente, tubig na yan eh. Lahat ng ano natin, pag-ari ng taong bayan. Dadating tayo doon. Na kailangan gusto ninyo. Na kailangan gustuhin ninyo. Implement ng armed forces. Implement ng PNP. Implement ng sino man ang nakaupo because you Filipino people, we have to say what we want as a country, as a nation, as a people. Hindi yung susunod tayo dun sa mga taong gago, mga politiko na nilagay ninyo, nilagay natin, and then sila ngayon ang gumagago sa atin, and tapos susunod tayo, we will be herded towards dun sa gusto nilang mangyari. Eh mali yun. Parang gago. Kaya nga, we have to understand what is really happening. You have to talk about it. You have to think about it. You have to pray over it. At isipin natin, this has to stop. Yun ang kailangan implement natin death penalty. Yung Senado at Congress, isara natin. Kung kinakailangan isara, pag-isipan, magtayo tayo ng isang gobyerno na responsive para sa taong bayan. Hindi yung sila-sila lang. Nagnanakaw sila, nagkakawatan sila, sila-sila lang. Huwag niyo kong takutin na sedition tsaka rebellion. Alam ko yung hindi pa nga ako namamaril eh. Hindi pa ako namamaril. Tingin ko hindi kinakailangan mamaril. Ang kinakailangan, magsalita. Taong bayan. Ngayon, I can go on with my retired life. Tumahimik na lang ako. Bahala kayo sa buhay nyo. And then let these people do what they're bred to do. Bred, ha? Ibig sabihin, nagbreeding sila eh. Dumami, mga dagayan, mga dagang kosta. Dumami sila. Ayan, panay mga kawatan, panay magnanakaw. Wala silang pakialam sa Pilipino. Gigibain nila kakainin nila ng pagkain na tinabi nyo. So, trabaho kayo ng trabaho, and then they will continue to make the economy weak. Papor sa kanila so that nakaayuda yung karamihan, hindi naman karamihan, mga 30% ng mga tao nakaayuda para sumusunod sa kagustuhan nila. Like Chacha, bigay sila ayuda para mapirma yung mga kababayan natin. You see how evil these people are? It has to stop. Pag-isipan nyo, gusto nyo ba na maging tayo may-ari ng kuryente tubig? Gusto nyo ba na matanggal yung 40% ng budget na pupunta sa corruption? Kung 5 trillion yun, times 40, that's around 2 trillion goes to budget. Goes to corruption. 5 trillion na budget, 2 trillion of the budget is estimated to go to corruption. And if we stop corruption via death penalty, imposition of the death penalty, kasi sinabi natin, gusto natin, yung bigote, kung balbas ko, magpahaba ko hanggang lupa na, hanggang lupa, hindi pa napapasin death penalty. Ba't ako maghihintay ng ganon? Hindi. Tayo ang magsabi, pinapasa natin ng death penalty. O, sino may abla? Sino mag-abla? Yung mga sinasabing, unconstitutional yan, etc. Nagpaparatify nga kayo ng constitution sa amin eh. Ito kami ito yung constitution. Gusto namin magkaroon ng death penalty, period. Yung abla, sige, siguro magnanakaw kayo, Gusto namin death penalty para sa droga, para sa mga rape, heinous crimes. Para tumigil yan. Gusto namin death penalty para sa economic sabotage, smuggler, tanimbala sa airport, lahat kayo. Tignan nyo kung natigil yan. Tigil na smuggling, economic sabotage, death penalty. O yung mga abla, umalis kayo ng bansa, mag-ibang bansa kayo. Kasi sobra na yung ginagawa ng mga loko-loko eh. Tapos gawa tayo ng standard. Ano ba ang kinakailangan na standard sa isang senator sa isang congressman? Kung makaasta sila, kala mong hiya-hiyain nila yung mga mga witness nila eh. Inibitan ninyo maya-maya, parang kriminal na yung witness eh.
Mga hinayu pa kayo, mga senator, tsaka congressman. Sobra kayo. It has to stop. May standard dapat tayo ilagay. No? Kaya nga kung if the military would, I will even support the armed forces na mag-ano kayo na lang, wag nang ibigay sa sa civilian na authority muna, wag na muna sa sa politicians. Because they have failed us And you are part of this country. Military men at saka PNP, you are part of this country. Now what can you do? Yun nga, sinasabi ko na nga, yung, di ba, na-discuss ko yung isang senaryo. Senaryo is mag-revolutionary government. Yung isang senaryo na pwede mangyari. Sabi ko, ayoko nga tapos isa, military junta, na ayoko rin. Isa, kudeta, ayoko rin. No? Isa naman, yung lalaban si BBM to stay in power. Ang dahil senaryo, senaryo 1. Nandun pa rin tayo hanggang ngayon Status quo, ano nangyayari? Kasi nga, hindi pa nagsasalita si BP na talagang mag-break away sa unity. Until such time si BP hindi magsalita at okay pa sila ni BBM, then wala kayong magawa. No? Ba't kayo nag-iingay? So, ano ba talaga? So, yun nga, napag-isip-isipan ko yun Napag-isip-isipan ko rin na yung mga sinasabi, sandali lang ingay. Sino maingay? Sino maingay? Di ba sinabi ko lang maingay? Okay. So, pinag-aanohan ko, yung sinasabi ng vlogger na confirm niya na merong pulburon video at napanood niya. To me, that is very sensitive. That's critical information. Something's really wrong, Tapos, come to think of it, bakit nga patatagalin yun? Tapos, yung mga sinasabi namin, sinasabi ng iba, timing, there's a timing for everything. Yung mga ganun ba? Right now, sorry. Sa mga nakikinig, mga pro Duterte o kaya pro change o I have to speak out Sorry sa inyo, sorry. Pero sa akin, sa tingin ko, mali May mali. Because pagka sinasabi mong timing, it benefits a person. It benefits yung GMA formula Yun naman yun, Real talk. It benefits a person. BP Sara, for that matter. Real talk. It benefits her. Hindi, not really her wanting it, but the people around her might be the one thinking of a 10-year, like me, na sinasabi ko, hintayin June 30 dahil sa yung constitutional provision na June 30, saktong 2 years si BBM. So, in that pwede na hinug na si BP Sara para to carry on the position of President. Walang masama sa ganong isip. Walang masama. Tapos, that will afford her to run for elections for 6 years, another 6 years by 2020. So, 4 years plus 6. GMA formula, 10 years. Pero, after careful thinking I have to say na merong dapat hindi na isipin yung timing sa totoo lang kasi kung ang iniisip natin ay taong bayan, hindi mo dapat isipin yung delay. Hindi dapat ma-delay yung tulong o yung aksyon na gagawin kasi yon ay para sa taong bayan. So, pag-isipan nyo nga. Kayo, pag-isipan nyo. Na pagdasalan nyo nga para tama yung Kasi, kung June 30 pa, okay, niisip natin yung 10 years ni BP Sara, pero, paano ngayon yung taong bayan?
Kasi marami nagsasabi naman, and in fairness doon sa mga nagsasabi, Sir, bakit kinakailangan yung delay-delay pa? Bakit hindi na ngayon? Kasi talagang nagdudusa na kami. Na hirap kami. Trying to make ends meet. Mataas ang bigas, mataas ang bilihin, mataas ang gasolina, mataas lahat. So, question mark. So, lalo na yung ngayon, na kung yung totoo yung sinasabi na napanood nga yung Pulburon video, di ba lalong nalagay sa critical situation ng bansa natin at mga kababayan? Because if totoo nga merong video na yon na pulburon, therefore, yung presidente ng Pilipinas nag-take na ayaw magpa-drug test, deadma, be delikado yun because maharap siya sa world leaders, baka mapagera tayo. Yun yung problema doon. So we have to settle this right away. Kung ang issue ay yung tenure ng presidente ng isang vice president na 10 years because of the GMA formula, ang dali nun. We make a declaration that she takes oath of office July 5. Tapos, o kaya gawin mo December na lang para yung magkaroon ng transition. Uy, maganda yan may transition. No, Armed Forces, tsaka PNP, taong bayan, implement yung gusto mangyari. Nandun lahat, pasok, and then clean up drive. Clean up drive, lahat ng virus. Tanggalin lahat ng virus. Tapos nun, by the time na mag-take oath of office si BP, kung gano'n ang mangyari sa senaryo, o di mas maayos, okay na, installed na yung death penalty, tapos i-appoint na lang yung Senado, na-screen na, may screening committee, for example, composed of the PNP, AFP, dalawang bossing, AFP, PNP, nag-isip lang ako no, nagpaplano ng ng military takeover, Hindi yun, nag-isip. I'm trying to solve the country's problem, by way of thinking aloud. Kung ayaw nyo maniwala, wag nyo. Ang sa akin, I'm trying to solve the problem in a very, very peaceful manner and trying to solve everybody's problem. Problema ng sa konstitusyon, problema ng mga Duterte, ni BP pala, na isa sa pinakamagaling, actually pinakamagaling na public official ngayon no? Pinakamagaling na department. So talagang tama lang na siya yung on deck. At totoo naman, on deck siya. So doon tayo. Now, ang stumbling block is yung constitutional provision. At simple, ang reckoning is yung oath of office kung sakasakali man gano'n ang mangyari, no? And then, kunyari si BBM, isubject siya sa drug test talaga. Drug test, implemented by the PNP, AFP, under close supervision, and then ang daming Ay, gusto nyo public para once and for all, matanggal natin yung myth o yung rumor. Because you're talking of the President of a Republic. No? Yun ang And right, as it is ongoing na mga haka-haka, hindi. Sinabi na nga, napanood daw yung video Totoo daw Now, kanino ba dapat yung burden of proof? Yung accuser, di ba? Sige, produce yung video. Ngayon, hindi mailabas yung video. Bakit? Timing. Nainis ako dun Nainis na ako. Timing. Sabi ko nga, timing will benefit one person. And then probably benefit the country up in the long term, 10 years of presidency. Pero right now, June 30 benefits one person. That's the BP. So kumbaga sa yung mga nag-iisip para sa kanya, loyal para sa kanya, I understand that. Ay ganun din ang thinking ko. Pero after some soul searching, after deep thinking, and I'm still going to pray about it,
Ano yung tama? Ang alam kong tama, makinig kayo, ang alam kong tama, pagka may problema tungkol sa droga sa isang leader, question mark na yon. Pagka may nakawan na nangyayari, bilyon ang pinag-uusapan, hindi a few thousand pesos, bilyon, may problema. Pagka on the rise yung drugs, mga drug cases, syndicates, etc., all over the country, may problema. Pagka may taas yung bigas mo na pinangako 20, naging 60 na ngayon, papuntang 70 pa. So, may drought, merong El Nino, etc., mataas yung bilihin, may gera sa buong mundo na ongoing, Ukraine tsaka Israel, and pwedeng magkaroon ng world war anytime, laki ng problema. Hindi tayo handa, food security, hindi tayo naka-focus sa food production, hindi, importing nga tayo eh. Kaya wag niyo sasabihin na hindi, nagawa ng food production. Mga loko-loko yung mga talagang mga loyal sa kanya. Kay BBM eh. We are the number one importer of rice. No, that's the evidence na talagang hindi seryoso tayo sa food production natin. Yung irrigation natin ng mga lupa, and then yung mga farmers natin nalulugi. Ano ba nangyari? Dapat may price control dun sa farm gate, may price control dito. Eliminate the middlemen. Tignan natin where the price will settle, yung bigas kung magkano. We have to think of kung ano yung dapat natin produce, given yung challenge sa buong mundo. Dahil problema ng Pilipinas. Siraulo kayo. Kaya nga, people of the Philippines, and people in government, and people everywhere, private sector, government sector, in all walks of life, na Pilipino, pag-isipan ninyo, at itong Lenten season, ipag-anuhan ninyo ba? Dasalan nyo. Kasi kung wala kayong pakialam, wala na rin akong pakialam. Ganun lang. Then, hayaan na natin yung mga yan. Hayaan na natin yung mga drugs mag-proliferate. Hayaan na natin yung mga nakawan na yan. Armed Forces, saka PNP, hayaan nyo na yung mga yan na magnakaw. Kumita kayo, sige, magpalagay kayo, tumanggap din kayo ng pera hanggang gusto ninyo, and that cripples the ethical standards in your institution. Siyempre, sasama loob naming mga retired. Kasi kaming mga retired, kahit may hirap kami, no, lalo na yung mga hindi nakatigam. Pero mga putragis yung mga nakatigam at mga kumulimbat ng pera ng mga military men din, tsaka mga PNP, yari rin kayo. Kaya nga maraming kalaban kaya nagsusuppress no? Kasi nga alam nila pagka nagkaroon ng changing of the guard at ang taong bayan ang masunod, bilang yung araw ninyo. Ngayon, sino ang dapat masunod? Kayo o taong bayan? Filipino people. All it takes is, una, is being aware at tayuan ninyo. Yun lang yon, tayuan ninyo. Sa lahat ng loyal sa mga Duterte. Kung ang timing lang ang pinag-uusapan, ang dali lang noon. Declare lang na mag-take ng oath after the threshold na June 30. Mag-take ng oath not later than a specific date. Tapos yung problem. So, but the people has to stop now. Mami, kita kayo dyan. Kita kayo. Ayun si Mami. Nagpakita pa. So, yun yung it has to stop really. And kung hindi kayo magsasalita at hindi kayo magigising, then people like me, guys like me, can only do so much. Why will I sacrifice na pupunta ako sa kalsada, pati si Metran, kaming dalawa, pati si Makana, si Maki, punta kami sa kalsada and then, placard kami ganyan. Malangya. Tapos kukulong kami.
disturbance to public order. Oh. Pero seriously, no? Armed Forces and PNP, I want you also to look at it, no? Akin, okay lang eh. Akin, upakan nyo ako, kulong nyo ako, okay lang yun eh. Okay lang sa akin yun. Pero ang ano dito, mahalaga dito is, i-define ninyo sa sarili nyo, tama ba yun nangyayari? Tama ba? Certainly, there's something wrong kung there's credence, kung totoo na yung presidente ay nag-involve sa droga, abay hindi biro-biro yon. Something's wrong with that. Haharap ka kung kani-kaninong bansa, tapos nun, ano yung presidente? Adik. Tapos nun, pag-uusapan mo against China, yung policy natin against China, anytime pwede tayong magkagera. Mas ganyan yung presidente mo. Something's wrong. Kaya nga sa akin, abay, magsalita tayo ng April 9, which I intend to do something about it, April 9, araw ng kagitingan. O sige, trying to be a hero. Pero kayo rin. Huwag nyo kaming pabayaan, no? Trying to be a hero, let's say it, para yung pulburon video we demand ilabas na. Kasi kung ang pinag-iisipan nyo, you don't swear in BP Sara earlier than June 30 o earlier than July 1. O di gawin natin December pa. O di muna, transition muna. Ayun, thinking aloud, no, scenario 6, thinking aloud. O di, AFP, PNP, part of that transition committee. Oh, ang ganda pakinggan, no? Transition Council. Na lahat ng religious leaders nandun, lahat ng ex-president nandun. Ilan lang kayo? 12, 13 to break the tie. Oh, sino yung mga komposisyon? Siyempre, sinabi ko na. Bakit religious ang naisip ko? Kasi may following sila at kahit nilang disiplinahin yung sarili nilang mga tao. Oh, KOJC, Million, 7. Tapos nun, yung El Shaddai, 14 ba yun? 14. Ganon din yung 15. Yung, tawag dito, yung Iglesia, doon na yun. O yung Jesus is Lord. O ilan yun? 12? I don't know. Alam ko milyon eh. Tapos nun yung Roman Catholic, marami yun. Kami yun. O, tapos nun sa mga Muslim brothers natin, dapat represented din sila. Hindi pa, alam ka naman Kristiyano lang to. O, 6 na yun, plus yung 2, PNP, AFP. O, 8. And then, yung buhay ng presidente, si ERAP, si GMA, si Digong, 11. O, 11 na. Sino pa? Pwede na yun. Pinawin na yun. And then, sundan nila yung listahan na gagawin ng taong bayan. Ito yung gusto namin. And sila yung mag-ano ng detalye. Oh. Sarap sana, no, pagka ganon. Kaya nga, nasa inyo. Pagdasalan ninyo, pag-usapan ninyo, pero that is a way out of what we are inheriting or what we are